ginagawa ko dito? Tumigil ka na, Bettina! Kung mamamatay ako, Bettina, sasama kita. Sama-sama tayo sa impyerno! Ladies and gentlemen, the Bella family. Ginawan kita ng favorite mo. Ano nangyayari? Don't worry, okay? This is just a simple misunderstanding. Tinatawagan na yung abogado ko, okay? Hindi ko po alam kung anong nangyari. Pagdating ko kanina, nakita ko na lang na patay na siya. Dad, sumigaw siya bago niya binaba yung phone. Tapos ngayon, hindi ko na siya matawagan. Ate, puntahan kaya natin siya. Bukas na bukas, umalis din tayo. Hindi pwede. Hindi kayo alis dito. Delikado. Dad, kailangan na natin kumilos. Alam natin nasa panganib si Manang Sally eh. Kailangan na natin malaman ang totoo. Tulungan niyo po ako! Tulong! Saglit. Ano yun? Tulong! Baka doon sa lumang balon. Baka may nahulog na naman. Tara, tingnan natin. Michael Lubed, dali! Sige, sige. Pangklase ka rin eh, no? Ninja nga na nga ni Darling sa dito noon. Gagawin mo pa rin to. Bes na magtampo ako sa kanya, mas lalo ako magiging sweet sa kanya. Papatunayan ko sa kanila na strong kaming dalawa. Kevin, I'm so sorry. Hindi na naman ako makakapunta. Promise. Babawi talaga ako sa'yo. Sinabi mo na yan dati. Ate, kung tutuloy kayo dyan sa plano pagpunta kay Aling Julia, sasama ako para meron magbabantay sa inyo. At sa may init na balita, natagpo ang walang buhay si Julia Lozanes sa sarili niyang pamamahay. Julia Lozanes, kapatid ni Manang Sally yun ah. Kakaiba yung nangyayari sa kanyang pamilya at wala na tayong pakialam kung anong mangyari sa kanila. Wala po ba kayong puso? Hindi ka ba nag-aalala kay Manang Sally? Hindi niyo po ba naaalala na niligtas niya rin po yung buhay niyo? Tao po. Sandali. Manang Gloria, naalala niyo pa ba ako? Mang Bettina, ano ba talaga ako sa'yo? Josephine, sa edad nating ito, kailangan pa ba natin lagyan ng labels kung anong meron tayo? Oo, importante yan sa akin eh. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maramdaman na mahalaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung talaga nagmamalasakit ka sa akin o ginagamit mo lang ako. Sinira niya yung buhay ko. Dahil sa kanya, hindi ko na nakasama ang pamilya ko, ang mga anak ko. Ma'am, ang isipin niyo na lang po, binigyan po kayo ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para makasama ang pamilya niyo. Sigurado po ako, matutuwa po ang mga bata. Pati si Sir Arthur, buhay ka. Si Arthur, nakita mo rin siya. Manang Gloria, nasan yung asawa ko? Josephine, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Alam mo yan. Ang ginawa mo sa pamilya ko, I will be forever grateful for that. Dahil sa'yo na buong pamilya ko. Kaya mahalaga ka para sa akin, Josephine. Kung totoo yan, Arthur, ano pumipigil sa'yo para mahalin ako, ha? Ba't hindi natin gawing official yung relasyon natin? Arthur, ano? Sabi mo nga sa akin, ako na ba yung kapalit ni Bettina sa puso mo? Magkakasama po silang lahat ngayon. Ikaw na nga lang po ang kulang eh. Nasaan sila? Alam mo ba kung nasaan sila? Gusto ko na silang makita, Manang. Andun po silang lahat sa bahay ni Josephine nakatira. Josephine? Naaalala mo po ba siya? Hi, girls! We were just talking about you. You know what? You look so familiar. I used to be the assistant of your husband. Yeah, that's right. I remember you. Can't believe they can just talk behind my back. Huwag mo nang aksayin yung galit mo sa kanila. They're not your real friends. Wala pala talaga akong totoong kaibigan. That's not true. I'm your friend.
Kaibigan ko siya. Manang, pwede mo ba ako samahan sa bahay niya? Pwede mo ba ako samahan sa kanila? Gusto ko na makita ang pamilya ko. Gusto ko na silang makasama. Celine, ikaw pala. Iniisip mo pa rin ba si Sally? Huwag ka nang malungkot. May maganda akong balita sa'yo. Tungkol po kay Manang Sally. Tungkol sa amin ang daddy mo. Josephine? Arthur? Celine? Celine? Mag-uusap lang kami ng Tito Josephine mo. Could you excuse us? Josephine, nakikiusap ako. Pwede bang huwag na natin ipaalam sa mga bata tungkol sa relationship natin? Bakit, Arthur? Wala namang masama tungkol sa atin, ah. Josephine, ang gusto ko sana ako na magsasabi sa mga bata. Kapag ako nagsabi sa kanila, mas maintindihan nila. Okay, Arthur. Ikaw ang bahala. Di naman natin kailangan madaliin. Ang importante lang, klaro sa ating dalawa, ang relasyon natin. Thank you. Jo, ano, tara? Malalik na tayo sa pupuntahan natin. Oo nga pala. I have to leave. Alright. Bye. Ingat kayo. Sige. Dad? Yeah? Ano yung dapat sasabihin ni Tita Josephine kanina? Dad, may relasyon na ba kayo? Dad, may relasyon na ba kayo? Ang sabi niya, mahal niya ako. Pero hindi ko talaga magawang mahalin siya. That's the truth. Ang mami mo lang ang mahal ko. Kahit wala na siya, kahit patay na siya, siya lang ang nasa puso ko. Wala nang iba. Hindi. Celine, we're just friends. Dad, hindi na ako bata. Hindi mo kailangan magtago sa akin. Hindi ako nagtatago sa'yo, Celine. Di ba napag-usapan na natin ito dati? I trust you naman, Dad. Alam ko naman na hindi ka magliliim sa akin. Ano yung pabeso-beso mo, ha?
finally, official na kami ni Arthur. Kaya nga lang, hindi namin pwedeng sabihin sa iba. Okay na rin yon. Pag nakausap naman niya yung kanyang mga anak, pwede na rin kami maging open tungkol sa aming relationship. Wow, ang haba ng hair mo, friend. So, anong plano niyo? Kailan ang kasal? Excited na akong makita yung pamilya ko. Ikaw naman. Darating din kami dyan. Sa ngayon, ang pinaka-importante sa akin ay sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pasakit, aking-akin na si Arthur. Solong-solo ko na siya. Sandali. Parang kilala ko yung babaeng yun, ah. Alay, si Bettina? Ha? Teka, anong gagawin ko? Ibuelta mo yung sasakyan. Sandali! Bilisan mo! Mommy! 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 Okay? Kaya gising. Mommy! Are you okay? Ate, nagka-bad dream ako. Na-aksidente si Mommy. Faye, nasa heaven na si Mommy. Wala nang masamang mangyayari sa kanya. Hindi siya, ate. Si Mommy Sally. Na-aksidente raw siya. Pumunta sila sa bahay. Paano nakarating yung babaeng yan dito? Pesting babaeng yan, hindi ko dala yung aking baril. Bilisan mo! Sandali lang! Sagasaan mo sila, hindi sila pwede makarating ng bahay. Bilis! Ano ko dito lang bandang bahay nila eh. Mga Gloria! Okay ka lang ba? Kaya mo, Gloria. Nang kaya mo bang tumayo? Faye, hindi si Manang Sally ang mommy natin. Alam ko naman yun, ate. Pero nag-aalala lang ako para kay Manang Sally. Kasi hanggang ngayon, di pa rin natin siya nakikita. Di natin alam kung nasan siya, kung okay lang ba siya, kung safe siya. Nag-aalala rin ako, Faye, eh. Pero ano mo magagawa natin? Ipag-pray na natin si Manang Sally. Gusto mo? Ate, samahan mo kami mag-pray. Oo naman. Yun na lang magagawa natin, eh. Papa Jesus, huwag niyo po papabayaan si Mami Sally, ha? Di po namin alam kung nasan siya, kung okay lang ba siya, kung safe siya. Pero alam po namin na hindi niyo siya pababayaan. Kaya sana po, i-protect niyo po siya. At sana dumating na rin yung araw na makita namin siya uli. Arthur, kailangan mo magtago. Ang sabi ng intel ko na pulis, papunta na dito yung mga mag-iimbestiga. Alam nilang nandito ka nagtatago. I can stall them for 1 day. 2 days at the most, pero yun lang talaga ang pwede kong gawin. Kailangan na natin mag-ibang bansa. Papaasikaso ko na yung mga papeles natin para makatakas tayo. Sandali, Josephine. Aalis tayo, mag-iibang bansa? Ba't parang biglaan naman to? Arthur, ito lang ang paraan.
It's either this or babalik ka ulit sa kulungan. Ibang tao na mga nakakaalam. Hindi sila pwedeng mabayaran. Ito na lang ang paraan, Arthur. Pulis ba yun? Hindi. Si Tadeh, may mga pulis ba sa labas? Sa Bettina? Ha? Ibuwata mo yung sasakyan. Sa kasama ko sila, hindi sila makakarating ng mga pulis. Eh, napadaan lang po. Doon po sa kabilang street pupunta. May nangyari daw po kasing hit and run eh. Ano? Bakit? Sino saan? Eh, hindi ko po alam, sir. Baka sama naman ng gumawa nun. May slight sprain lang siya, pero wala namang major injuries. Siguro bukas pwede na siyang ma-discharge. Salamat po, Doc. Sige po, mauna na po ako. Sige po, salamat po. Mabuti na lang walang malalang nangyari sa inyo, Ma'am Bettina. Magpagaling po kayo, Ma'am. Malapit niyo nang makasama ang mga pamilya niyo. Sana naiintindihan niyo kung bakit ko kailangan gawin to. Mas makakabuti sa inyo kung lalayo na lang ako. Ayaw kung para kayong mga tagaan nagtatago tuwing may dumarating na polis. Sa makalawa ng alis natin, inaayos na nila ang mga papeles natin as we speak. Magbabarko tayo papuntang Bangkok. And from there, lilipad tayo papuntang Brazil. Iiwan niyo na talaga kami, Dad. Kakaiwalay na naman tayo. Di ba kami pwedeng sumama? I'm so sorry. Sa ngayon, si Tay pa lang ang pwede namin isama. Biglaan kasi ang mga pangyayari. Mahirap asikasuhin ang lahat ng papeles natin. Don't worry. Kapag settled na kami doon, asikasuhin namin yung pagsunod din ko. Magsasama-sama ulit tayo. Pero Dad, paano kayo pag-alis niyo? Saan kami? Saan kami titira? Dito pa rin kayo titira. Iiwanan ko dito si Vanessa para i-supervise kayo. Sana wag na kayo malungkot. Temporary lang naman ang setup na ito. Isipin nyo na lang na ginagawa natin itong lahat para sa proteksyon ng inyong daddy. Oo nga naman. Pagbigyan nyo na yung idea ng Tita Josephine nyo. Dapat na mag-celebrate tayo Masaya tayo kailangan natin mag-despedida, di ba? Tara, uminom tayo. Gusto ko yung idea. Di ba? Dapat masaya kayo. Tara, tara. I really hope that you understand the situation. I have to excuse myself. Alam ko mahirap to para sa ating lahat. Pero kailangan ko itong gawin. Naiintindihan naman namin, Daddy. Nakakalungkot lang kasi hindi namin kayo makakasama. Kung kailan maki-Christmas, dun pa tayo maghihiwa-hiwalay. Okay. Ito ang first Christmas na di tayo magkakasama.
sila ate at kuya dito. Gusto ko sama-sama tayo. Don't worry, anak. Magsasama-sama pa rin tayo. Hindi lang agad-agad. Pero mamimiss ko po sila. Ay, alam mo, tama na yan. Tama na. Lasing ka na eh. Kuya, yaya ka nang inom, tas di mo yung palakaya. Maaga pa tayo bukas. Ano ka ba? Magigising ako. Pag tayo nakita ni Josephine dito, ha? Ayokong masampal, kagaya ng ginawa niya kay Celine. Celine? Alam mo, nawa ako sa bata. Bakit? Tatsaga siya sa sitwasyon niya dito sa bahay. Imbis na hinahanap niya yung nanay niya sa labas. Ano, malasing ka lang. Ano ka ba naman? Eh, di ba? Patay ni nanay ni Celine. Tagal na, di ba? Hanapin. Hindi. Patay. Hindi patay. Patay! Si Arthur. Anak niya sa labas. Si Celine. Pre. Oo. Lasing ka lang. Totoo. Ay. Mamimiss na po namin kayo, Daddy. Konting tiis. Tsaka pagdadasal. Tsaka, Faye, pwede naman tayong mag-video call, di ba? Habang inaayos yung papeles. Tsaka, ayaw mo nun, makakabalik ka na ng school. Faye, pag naayos na lahat, susunod kami sa inyo. Magiging buo tayo ulit. Okay, smile na. Mahuhuli na ng mga pulis si Daddy. Kaya wala kami ibang choice, hindi mga ibang bansa. May konti pa naman tayong panahon. Kapag hindi pa naayos yung mga papers namin na ate tsaka ni Edwin. Alam mo, darling, kahit gaano katagal yun sa huli, alis ka pa rin. Iiwan mo pa rin ako. Ayoko din naman mangyari to eh. Alam mo kung may iba lang paraan. Pero hindi ko kakayanin na mawalay sa family ko. Pero kung malayo ka sa akin, okay lang sa'yo. Alam mo, madali na para sa akin to. Kevin, ang sakit. Sakit na malayo sa'yo. Alam mo, kung pwede ko lang sana i-prioritize yung relationship natin eh, kaso wala akong magawa. Kasi ganito yung sitwasyon ng pamilya ko. Alam mo naman yun dati pa, di ba? Kaya sana naiintindihan mo. Alam mo, naiintindihan ko naman eh. Wala naman akong ginawa kundi umintindi. Pero sakit lang kasi. Sakit kasi mahal na mahal kita. Kevin, I'm so sorry. Kung nasasaktan ka dahil sa akin.
kung ako yung dahilan ng pag-iyak mo. Alam mo, baka tama nga yung ate Olga mo eh. Mas magiging okay. Wala na lang ako sa buhay mo. At kahit masakit sa akin, I think it's time to let go. Let go. Ibig sabihin na ipag-break ka na sa atin? Oo. Yun lang yung tanging paraan para hindi ka na masaktan. Aray! Ma'am, Pirite. Ma'am, mabuti na lang. Wala kayong bali sa katawan. Pwede na po tayong umuwi. Baka pwede naman dumiretso na tayo kay Josephine. Ang mabuti pa, umuwi muna tayo. Tapos magpasama tayo kay Celso. Magpahatid tayo dun sa bahay ni Josephine. Sige. Sana naman wala nang kumadlang sa atin. Nandiyan ba ang Ma'am Josephine mo? Kasi nandito kami para sa mga bata at kay Sir Arthur. Ay naku, wala. Kakaalis lang nila. Papunta sila ng seaport. Ha? Papaalam na kayo sa daddy niyo. Daddy, balitaan niyo kami agad pag nakarating na kayo doon. Araw-araw tayo magtatawagan. Yung mga kanta mo araw-araw. Para pakiramdam ko magkakasama pa rin. Ayoko na marinig na nakikipag-away ka. Ano ang bahala sa mga kapatid na pag ikaw na lalaki. Ang dami na natin pinagdaanan para magsama-sama ulit. Once na magsama ulit tayo, hindi na tayo mag-iwalay.